Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day mga kauntahan. Welcome sa isa na namang informative at masayang episode ng People's Court. Ako po muli ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani, at syempre kasama pa rin natin ang nag-iisang si Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi Judge Jing. Hello Attorney Al at hello din po sa inyo aming mga kahuntahan. Welcome po to another episode of People's Court. At sa araw na ito ay may bago tayong topic at bagong special guest. Abangan niyo po yan mamaya. Ako po muli ang inyong lingkod, si Jing Oyenko Nolasco, isang dating hukom. Tama, Judge. Kung sa last episode ay tayong dalawa lang ang kasama ng ating mga kauntahan, ngayong araw ay may makasama tayong isa na namang special guest na magdidiscuss ng napaka-importanting topic natin today. Yes, Attorney Al. Pero mga kahuntahan, hindi ibig sabihin na last episode na ng isang dosenang tanong yung last week, ha? Abangan nyo po in the future ang third at marami pang rendition ng isang dosenang tanong episode natin. Kumbaga parang every year, yes, 'di ba? Meron tayong bagong version. Dahil marami kayong katanungan legal, andito kami para sagutin ang mga iyon. Speaking of isang dosenang tanong, isa ba sa mga sinagot naming tanong last episode ay ang tanong ninyo? Well, napanood nyo ba? Yan ang tanong ko sa inyo. Kaya balikan natin ang isang dosenang tanong, part 2. Roll VTR. Good day mga kauntahan. Welcome po sa isang extra special pre-Halloween and pre-anniversary episode ng People's Court. It's me again, ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani, at syempre, hindi pwedeng mawala ang nag-iisang si Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi, Judge Jing. Hello, Attorney Al, na bagong gupit, di ba? Fresh na fresh. Yes. At sa lahat ng ating mga kahuntahan. I hope na excited po ang lahat at talagang susubaybayan ang extra special episode ng People's Court ngayon. Ang pinaka-aabangan nyong isang dosenang tanong part 2, otherwise known as ikalawang dosenang tanong. O, diba? Thank you to our production team for the highlights video. Sa kabuuan, 14 ang nasagot natin na tanong. Isang dosena at 2 bonus questions. Yes. Kaya maraming salamat ulit sa mga nagpadala ng kanilang mga tanong sa Facebook, Messenger at sa YouTube. So Judge, ano ang pinaka-memorable na tanong natin last week at bakit at baka may pahabol ka? Thank you, Attorney Al. But before that, magpapasalamat din ako sa mga nagtanong sa atin. Marami sa mga tanong ay masasabing common questions. Kaya sana po ay may napulot na aral at legal information kayo po ating mga kauntahan mula sa ating episode last week. Sa akin, ang pinaka-memorable na tanong ay yung tanong tungkol sa child support. Yes. Kasi common question yan sa atin at dapat i-correct natin ang misconception na kapag hindi nagbigay ng sustento ang tatay sa bata, ay agad-agad violence against women and children or VAUSI na agad daw yun. Mga kauntahan, ulitin lang po natin na hindi po automatic na kapag hindi nagbigay ng sustento ay masasampahan na ng kasong kriminal ang tatay ng bata, no? Ayon po sa hatol ng Supreme Court sa Acharon versus People noong 2021 na sinigundahan po at sinundan pa ng XXX versus People nito lang March 2023, dapat po na may criminal intent to cause mental or emotional anguish dun sa bata at sa nanay nito yung pag-withhold ng support o hindi pagsusustento. Kung wala pong elementong ito, ang normal remedy po ay civil case for support. So yun po yun, no? Simply put, wag po agad magpa-file ng VAUSI. Tingnan po muna natin. Baka naman po kinulang lang ng means yung tatay, gusto naman talaga magbigay ng suporta pero hindi talaga kinaya ngayon, then civil case for support po yun. Tama. Ikaw naman, Attorney Al, ano naman ang paalala or pahabol mo mula dun sa episode natin na yun? Wala. Clear na. Clear na clear kasi. Okay. So tama yung Judge, no? So I hope naliwanagan ang ating mga kauntahan tungkol dun sa child support vis-a-vis the VAUSI. Yes. Okay, so again, thank you very much for reiterating the issue on child support. Now, tandaan nyo yung mga kauntahan, ha? So yung sa akin naman, gusto ko i-emphasize yung sagot natin sa tanong ni
Andrea Tinadot David 2023 tungkol sa mga harassing tactics ng mga lending companies sa paniningil ng kanilang paniningil sa kanilang delinquent borrowers. Totoo na ang utang ay dapat bayaran, pero may legal at tamang paraan para makasingil. Idaan sa tamang proseso. You can file the proper legal actions, of course, provided you send a proper demand first, but never resort to threats and coercion. Tama. Kung gagawin nyo po yan, pwede kayong kasuhan ng grave threats o grave coercion. Hindi lang yun, pwede din kayong masampahan ng kasong administratibo sa Securities and Exchange Commission at sa Bangko Sentral ng Pilipinas at posible pa kayong matanggalan ng lisensya. So, ang payo namin sa inyo, exercise more diligence in approving loans kung ayaw nyo magka-problema sa mga borrowers nyo. Check the credit background of your borrowers at magpautang lang ng halagang kayang bayaran ng mga borrowers ninyo. Tama. Remember, prevention is better than cure. Lalo na kung ang naiisip nyong cure ay mangharas at manakot ng mga borrowers para lang magbayad sila. Ay, parang triggered ka yata, Attorney Ay, hindi Ala. naman, mabait pa ako nun. Okay, ganun. Yeah. Okay. Now, biro lang po yun. Kalmado naman lagi si Attorney Al. Mas chill po yan kesa sa akin, di ba? Very emphatic lang po talaga si Attorney Al when he is making a point. Pero maganda po yung sinabi niya, especially nga yung paalala niya doon sa ating mga lending companies kung anong dapat gagawin. Yung ginagawa po kasi na ibang lending companies na nanghaharas, that's tantamount to creditors abuse. At pwede silang mareklamo for that, no? Tandaan po natin ang sinasaad sa Article 19 ng Civil Code. Every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Ito po yung article na lagi po nagiging basehan ng kaso for damages, for example, kasi abuse of right nga yan, of rights, diba? Yes. So, yun po yun. Yan. Ayan, thank you, Judge Jing, for seconding the motion. Yes, diba? of course. Oo. So, ako din naman, lagi naman ako nag-agree sa'yo. Approved yan without objection. So, mga kauntahan, ang isang dosenang tanong part 2 ay available sa ating Facebook page at YouTube channel na GNN People's Court. Kasama niyan ay ang lahat ng ating previous episodes. Just click on the episodes that you want to watch at pwede na kayong mag-binge watch. At syempre pa mga kauntahan, para marami rin na makinabang at matulungan sa pamamagitan ng proper legal information, please like, follow, subscribe, and share our Facebook page and YouTube channel and all our episodes po. And as always, maraming salamat po sa mga kauntahan nating nag-share at nag-share na ng episodes natin. At advance thanks din po sa mga mag-share pa lang. As we always say here on People's Court, Attorney Al. Sabay-sabay? Oo. Knowledge is power and sharing is caring. O, diba? Yan. So, kung gusto nyo namang panoorin ang mga episodes ng People's Court on its premiere airing, you can catch the latest episode every Saturday alas 7 ng gabi sa One Media Network, formerly GNN, na mapapanood sa GSAT Channel 1, Sky Cable Channel 73, at Pacific Cable Channel 44. Pero don't take our word for it, ha? Kasi nga, sa ibang mga TV, no? Iba-iba. Oo, depende correct. dun sa cable provider. Yes, sa cable provider. Yes, hanapin nyo na lang po. Yes, Yan. yeah. Mag-channel surfing kayo hanggang Yes. sa mahanap niyo ang One Media Network. Yes. And also mapapanood din po ang One Media Network sa ibang local cable networks at pati na rin sa UHF Free-to-Air TV Channel 46. Yun. At kung hindi nyo naman po napanood ang premiere airing na episode, wag po kayo mag-alala kasi po may replace po ang latest episode ng People's Court on different times of the day and night for the entire week hanggang bago mag-premiere airing uli for the next episode. Yan po yung sa TV sa One Media Network. Yan. Mga kauntahan, kung wala po kayo cable provider or nag-iisip magpalit ng cable provider, please consider GSAT. Kung saan may access po kayo not only to the other exciting homegrown shows of One Media Network like The People's Court, kundi pati din sa iba pang local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. And with that, Attorney Al, it's time for our special shoutout sa mga piling mga kauntahan natin sa YouTube at Facebook. Now, sino nga bang unang babatiin natin, Attorney Al? Yes, ang una natin babatiin ay si at user IX5CM5JJ7Z sa YouTube channel natin. Okay. Sabi niya kasi, nice. Thanks so much for answering my questions. Learned much today.
Ayan. So, at least siguro nasagot natin yung tanong niya previously, tapos ayun, nag-respond siya, na-appreciate niya. You're very much welcome po. We're happy to help. Kaya please continue watching the show for more valuable legal information. Ayun. Parang siya yata yung nagpadala ng question on execution. Siya may follow-up question yata, diba? Oo, yung tinuhog natin. Oo. Tapos meron siya, kung tama, kung siya nga ito, may pending question pa siya. Okay, sige. So anyway, thank you at user IX5CM, 5JJ7Z for your positive comment. At kung tama nga ang tanda ko na ikaw yung meron pang pending question, parang law student ka yata. Kasi ang tanong niya kung pagkakatanda ko tungkol sa warrantless arrest? Oo, or personal knowledge na law enforcement officer. Baka naman tanong yan, tinitest ata tayo dito. Oo nga, kung di baka sa cream pro mo yan, o kaya sa nagre-review ka. But anyway, sige, abangan mo. Kasi maganda yung tanong for purposes of discussing legal information sa on-air. Kaya abangan mo yan, okay? Now, ang susunod na babatiin natin ay ang ating avid fan sa ating Facebook page na si Peppa Pig. Yes. Nag-comment siya sa trailer ng ating e-filing episode. Ang sabi niya, galing po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At syempre po, maraming salamat po, Ma'am Peppa Pig. Sana po ay patuloy niyo po kaming subaybayan kasi consistent din naman nagme-message sa atin itong si Ma'am, no? So, pinapanalangin din po namin na nasa mabuting kalagayan kayo, lalo na nga po't may mga kinakaharap siyang mga concerns din. Ayan. Okay. So, hi po ulit sa inyong dalawa at maraming salamat sa inyong positive comments sa People's Court. Patuloy po kayo manood ng People's Court para mas madami pa kayo matutunan tungkol sa batas. And with that, Attorney Al, it's time for our personal shoutouts na. Sino bang babatiin mo this week? Okay. Thank you, Judge Jing. So, ang gusto kong batiin ay, gusto kong batiin sila ng belated happy birthday ang mag-amang sina Israel Uncle To Ampatu na nag-celebrate ng birthday last October 13 at si Allen Awe Ampatu last October 15. Tito ko sa mother side si Uncle To. Okay. So, kaya pinsan ko naman si Awe. Ayan. Wishing you both many more birthdays to come. Keep safe and Allah bless you always. Ayan. How about you, Judge Ching? Ayun. Thanks, Attorney Allen. Belated happy birthday muna kina Uncle To at kay Awe. Yung sa'yo, Uncle To. Yung sa side ko naman, Ninong To. Pero yung To lang. Yes. To din. Yun yung parang second father ko na yung kapatid ng mama ko. So, special. Dahil na-mention ko, hello sa inyo. And aside from that, gusto ko ring i-welcome sa Nalo family ang bagong paralegal namin na soon-to-be lawyer na sa December 2023 with God's grace, no? Na special someone ni Barry. Talaga nag-relationship reveal, no? Si Abigail Derecho. Talagang buong pangalan niya. Welcome back din sa Nalo sa isang soon-to-be Hernando Bar lawyer na si Doms Orda. Konti na lang. So, congrats sa inyong dalawa in advance. Nice. So, paano meron bang workplace romance? Okay lang. Basta, okay lang. Basta hindi makaka-apekto negatively sa trabaho. Ayan, Yan naman ang sabi ko sa kanila. Ayan. Baka malay mo dahil dun sa romance na yun, mapaganda pa, maging productive sila. Oo. Kasi nga parang kami ng husband ko, ganun din. We work together and we worked harmoniously together. So hopefully sila rin ganun din. Yes. Okay. So hi sa inyo, kay Abigail and kay Doms. Ayan. So again, thank you, Judge Jing, and hello and congrats in advance dun sa mga future Nalo lawyers na sina Doms Orda at Abigail Derecho na mukhang future daughter-in-law na ni Judge. Okay lang naman, why not? Pero not yet. Yan, nasabi ko rin naman sa kanila, sa tamang panahon, pag 31 na si Barry, so mga ilang years pa yon. Baka 31, di ba pwede later? At saka sila magde-decide. Minimum. Okay. Pag nakapagpundar na sila sa future nila. Yun. Kasi nga, ang sinasabi ko lagi sa kanila, ang peg dapat doon, yung younger brother ko na si Patrick at saka yung wife niya na si Chris. So, hello sa inyong dalawa. Na that age sila nag-asawa, mga 31, pero they had stable jobs, maayos na finances nila.
they were able to provide for their own wedding, they spent for their own wedding, Nice. tapos meron na silang sariling bahay. So, naguhulog sila Talagang doon. ready na Ready na for talaga. family life. Yes. So, yun And yung also, the age is just perfect. Yes. Just right. Kasi Oo. they will not be too old para sa paglaki ng mga anak nila. Ayun. Diba? Kaya nga yung parang the year after, nagka-baby na sila. So, tama-tama lang. Kaya, hello sa inyo. Yun din sinasabi ko kay na Barry, doon sa mga boys ko na, pagka kailangan, ito yung peg nyo, dapat nakapag-provide na kayo ng maayos. Pero ikaw ba, ilang taon ka nung Ayun nga, nag-asawa ka? sabi ko, wag ako. Wag ikaw gayahin. Wag ako. Kasi iba ng panahon na. Correct. Pati parents ko, I think my dad was 24, tapos my mom was 22. Kasi nung panahon na yun, parang okay pa. Correct. The earlier the better kasi. Kasi kinukutya kasi pag hindi pa nag-aasawa eh. Eh, Pero ako noon, iba na ang generation correct. ngayon. Dapat Ako, practical. Ako, I had Barry when I was 27 eh. So, sa panahon ngayon, bata Correct. na yun, Oo. diba? Ayan, Anyway, ako, I yan. so agree. Maganda tong episode na to. No? Lagi kami nag-agree. So yeah, so dapat talaga prepared na for the future. No? Correct. Which is a good segue to our topic today, mga kauntahan. Kaya with that, pwede na tayo mag-topic reveal, Judge. Yes, Attorney Al, napapanahon ang topic natin and related nga sa pag-prepare sa future. The past 3 years were a testament about the uncertainty of life. Nagkaroon tayo ng pandemya na nakaapekto sa lahat. On a personal level, andyan po yung uncertainty na dulot ng sakit, aksidente, at natural and man-made disasters. Paano ba natin haharapin ang mga uncertainties na ito? That's right, Judge. Loss and injury are just around the corner, ika nga, whether we like it or not. Yan ang risk of living. Isa sa mga paraan ng pagharap sa risk o panganib na yan ay ang tinatawag na insurance. Yes. Pagdating sa panganib ng loss of life or kamatayan, ang tawag natin dyan ay life insurance. Ano ba ito? Safe ba ito? Dapat ba tayong kumuha nito? Aalamin natin yan in today's episode. At para tulungan tayo sa discussion, may special guest tayo na maliban sa isang magaling na corporate lawyer, ay isa ring licensed na financial advisor. At close din siya kay Attorney Al, kung bakit malalaman natin later sa second at third segments natin mamaya. Yes, at syempre, like always, abangan nyo din po ang dalawang tanong na sasagutin namin ni Judge Jing sa second segment. Malay nyo po, ang sasagutin naman namin today ay tanong nyo. Kaya mga kauntahan, dyan lang po kayo dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court, or Legally Speaking segment, mga kahuntahan. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre pa, hindi po makukumpleto ang ating show at hindi pwedeng mawala ang abogado natin na si Attorney Al Jumrani. So, hi Attorney Hi, Al. Judge Jing. Magulat ka kung bigla akong nawala. Welcome Nawala po. talaga. Welcome po sa Legally Speaking segment kung saan ay may sasagutin tayong dalawang tanong mula po sa inyo. At pagkatapos ay magbibigay tayo ng overview tungkol sa basics of life insurance. Yes. Bago natin ipapakilala ang ating special guest. Tama, Attorney Al. Kaya without further delay, ano at kanino galing ang first question natin? Okay, Judge. Ang first question natin ay para sa iyo, para bongga. Sige na Mula ito sa kahutahan natin sa Facebook na si Sir Jonathan Pete Mendran Mogol. O di ba kinumpleto ko? Oo nga. Ang tanong niya ay kinoment niya sa part 1 ng episode 83 na Basics of Land Registration, kung saan nakasama natin si LRA Deputy Administrator Bob Leritana. Ang tanong niya ay, Good AM po, tanong ko lang po, pwede po bang maging private ang isang dalampasigan? Judge Jing?
Talagang sa akin mo yan, pinasagot. Ikaw ang property law expert dyan. Tapos ikaw pa yung resident. Di lang ba sa property law expert? Resident civil law expert. Tapos sa akin mo pinasa. Why not, di ba? Pero sige, I shall take the challenge. Anyway, thank you, Sir Jonathan, sa tanong mo. Ang dalampasigan po, o sa Ingles ay beach o seashore, ay sa batas, ang tawag po dyan ay foreshore land. Foreshore land is the part of the land next to the sea that is between the limits reached by the high and low tide. Yung lupa o buhangin na sa case may be na natatabunan ng high tide at lumilitaw naman kapag low tide. Yun po yung foreshore land. Ayon sa ating mga land registration laws, foreshore lands belong to the public domain and are generally inalienable. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng i-dispose of, hindi po sila pwedeng maging privately owned. Yan. Akala ko alien. Alien. Hindi sa pwede mag-alien. Hindi sa pwede mag-alienate. Yun, pagbili, ganyan. So, bakit nga ba may mga resorts or even private houses sa mga dalampasigan? Pwede bang angkinin ng mga ito ng mga private persons? Ang sagot po ay hindi. Ang pwede lamang po ay right to lease the foreshore land. Ang tawag dyan ay Foreshore Lease Agreement or FLA. Ayon po sa DENR Administrative Order Number 2004-24, an FLA is an agreement executed by and between the DENR and the applicant to occupy, develop, utilize, and manage the foreshore lands. Hindi po kasama ron ang ownership. So, yung mga beachfront property. Yes. Yan. Pero sabi nga, ang foreshore land lang naman hindi pwede angkinin. Oo. Pero yung lagpas na doon sa dito, foreshore land, pwede, may titulo yung mga yan. Correct. So, yun lang po magiging lang tayo doon, magiging wari lang pag sinabi po na hanggang doon. Yes. Kaya di ba nagkaroon ng viral na video dati sa Zambales ata yun? Okay. Na dumadaan, naglalakad sila mag-asawa, tapos pinagbawalan sila dun sa harapan ng beach resort. Kasi nga kanila daw yun. Oo, yun. Hindi pwede yan. Kaya... Tsaka actually sa Laian, experience namin yan before. Kasi nagstay kami dun sa isang resort. Tapos, syempre, naglalakad ka dun sa di ba? Dagat. Sa dalampasigan. Parang gaganyan-ganyan. Correct. O parang si Vilma Santos sa pahiram na isang umaga. Di ba? Naglalakad ka, nag-emote. Emote, ganyan. Tapos sabi nung sa isa, na parang dinidevelop pa lang, sabi bawal daw doon. Sabi ko, bakit bawal? Hindi naman sa inyo to. Correct. Sabi kong gano'n. Pero dahil ayoko lang din masira yung aming, stay namin. Sige na lang. Pero bumalik sabi na lang ko, kayo. parang hindi nyo po pwedeng pagbawalan. Parang naglatag kami doon. Hindi naman kanila yun, di ba? Pwede naman kami magstay doon. Ay nako. Anyways, kasi nga merong ganung misconception. Nakala nila hanggang doon. Hindi po yun. At sa kahit nga meron sila FLA, ibig sabihin meron ka lang para exclusive right to lease, to maintain it, to manage it. Pero hindi ibig sabihin angkinin and bar persons from using it. Correct. Correct. Anyway, okay. So, very good, no? Judge, very good. Ako very talaga good. nagbigay sa iyo ng rating. Ano pong grade ko, sir? 100, over 100. So, Salamat po. Thank you very much for that very informative answer. Pwede ka na nga mag-venture to property law in addition to remedial law na expertise mo. Ayan. So, Judge, it's my turn. So, ano ang next question at kanino ito galing? Okay, Attorney Al. Ang tanong naman natin ay criminal law question. Kaya kayang-kaya mo naman ito. Ang tanong ay mula kay Ma'am Jean Villacarlos Garcia na ikinoment naman niya sa episode 79 na Ayoko, kung saan nakasama natin si Attorney Don Kapunan. Ang tanong niya ay, hello po sir and ma'am, tanong ko lang po kung pwede ko po kasuhan yung edad 18 years old po ang lalaki, tapos po ang babae 17 years old. Nabuntis po siya ng 16 years old. Attorney Al? Ang hirap naman ng tanong. Noong una, akala ko talaga tatlo sila. Kasi may 18, 17, 16. Pero sa pagkakaintindi ko, ang lalaki ay 18 years old at yung babae ay 17 years old. Ngayon, pero nabuntis siya nung lalaki nung 16 years old pa lang siya, yung babae. So I hope tama yun, Ma'am Jean, ha? So, ang tanong ay may kaso ba base lamang sa edad nung dalawa? Well, sorry, based on that information alone, wala pong kaso.
Una, ang babae po ay 16 years old na nung nabuntis siya. Consenting age na po siya. Dahil sa ilalim ng Republic Act number 11648 na ipinasa noong March 4, 2022, ang tamang gulang para makipagtalik ay 16 years old. However, the sexual act must have been done willingly and voluntarily para masabing hindi siya criminal act. Ibig sabihin, para masabing legal. Kasi kung walang consent or if the consent was vitiated by fraud, intimidation, undue influence, or abuse of authority, then yung sexual act ay pwedeng makonsidera na rape, qualified seduction, or even child sexual abuse kasi less than 18 pa yan. Yes. Kaya Ma'am Jean, kailangan natin ng additional information dun sa tanong nyo. Kailangan po na present ang mga elements ng particular crime na nabanggit natin para masampahan ng kaso. Ayun. So, thanks, Attorney Al, for your very enlightening answer to Ma'am Jean's question. Konti pa. Ayan na. Hindi ka na lang civil law expert, criminal law expert na rin. Ay, ako nakakaya naman kay Dean Festin. Diba? Magiging guest natin soon. Correct. Yan. Magiging guest natin ulit soon. Yes. Kaabangan nyo po okay. yun. So, salamat ulit sa ating mga question senders, sina Sir Jonathan at Ma'am Jean. Mga kauntahan, kung kayo po ay may tanong tulad nila, please let us know. Pwede nyo po yan ipadala by sending us a direct message via Facebook Messenger. O kaya po, pwede nyo rin pong i-post ang mga tanong nyo sa comment section po ng kahit ano pong episode ng People's Court mula po sa episode 1. Available po yan sa YouTube at sa Facebook. And then, pwede rin po kayo mag-direct message sa amin actually kahit po sa TikTok. Yan. Correct. However, paalala lang po ulit mga kauntahan, kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso or urgent po ang concern ninyo, kumonsulta na agad sa isang abogado, private man yan o public, or any law clinic sa pinakamalapit na law school sa inyo or sa nearest IBP local chapter or kahit sa National Center for Legal Aid. Yes. For proper legal advice. No? Yes, and at para assistance. din maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang legal advice. Sila po ang mas makakasuri ng inyong mga specific na tanong at concerns. Dito po kasi sa People's Court, tanging legal information lamang po ang pwede naming ibigay sa inyo. Yun. At mga kahuntahan, tulad po ng sinasabi sa disclaimer sa simula ng ating show, wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga hosts ng People's Court at ng mga kahuntahan po nating nagtatanong sa amin. So with that, pwede na nating papyawan ang ating Yes. topic for today. Pag-uusapan natin ang basics of life insurance. Ano ba itong insurance, Judge Jing, at ano ang iba't ibang klase nito? Nako, good question, Attorney Al. Ayon sa Section 2A ng RA 10607 or ang Revised Insurance Code of 2012, quote-unquote po ito, a contract of insurance is an agreement whereby one undertakes for a consideration to indemnify another against loss, damage, or liability arising from an unknown or contingent event. Isa itong kasunduan na kung saan ang may isang personalidad, whether natural or juridical person, na ay nangangakong magbayaran o i-compensate ang isang personalidad. Again, whether natural or juridical person, sakaling makaranas po ito ng loss, kawalan, injury, kapinsalaan, or damage, yung danyos, no? Dahil sa hindi isang inaasahang pangyayari. Now, mga kauntahan, may dalawang kilalang uri ng insurance sa Pilipinas. Ito po ay ang life at non-life insurance. Attorney Al, ano ba ang ini-insure sa life at saka sa non-life insurance? Okay, thank you, Judge. Ang sa life insurance, ang ini-insure ay buhay o kalusugan ng isang tao. Traditionally, ang kino-compensate o binabayaran sa life insurance ay yung death benefits kapag namatay at health benefits naman kapag nagkasakit o na-ospital. Sa non-life insurance naman, kaya nga non-life, so hindi siya related sa life, ang mga kilala na uri ng non-life insurance ay fire insurance at car insurance. Dito, ang kino-compensate o binabayaran ay ang halaga ng damage or yung danyos doon sa ari-arian. Whether total or partial loss ang damage na yan, ang babayaran lang ay yung actual na halaga unless may ceiling or maximum amount lang na assured sa ilalim ng kontrata. Tama. Now, mga kauntahan, baka malito kayo sa insurance at sa pre-need. Ang mga pre-need plans po tulad ng educational plan at memorial plan ay parang insurance pero hindi. Parang insurance pero hindi. Parang, pwede ba itong quasi insurance? Parang ganon.
insurance sa parang hindi. Ayan. Ayon sa Section 4B ng Republic Act 9829 or ang Pre-Need Code of the Philippines, pre-need plans are contracts, agreements, deeds, or plans for the benefit of the plan holders which provide for the performance of future services, payment of monetary considerations, or delivery of other benefits at the time of actual need or agreed maturity date as specified therein in exchange for cash or installment amounts with or without interest or insurance coverage. So, Attorney Al, please explain further. Binasa ko yung definition. Ikaw ang mag-explain. Akala ko na mapag-definition. Ikaw na rin mag-explain. Kaya mo na yun. Sige. Well, katulad ng sinabi ni Judge Jing, ano nga ba yung sinabi mo, Judge Jing? Dinefine ko yung pre-need. Okay. So, ang common examples naman ng pre-need plans ay educational plan at memorial plan. Yes. Isama na rin natin ang retirement plan. Okay. So, under the pre-need contract, may pangako ang isang pre-need company na may gagawin siyang serbisyo o di kaya ay magbabayad siya ng isang particular amount pag dumating yung need o yung event na pinag-usapan doon sa kontrata. Okay. So, halimbawa, kung educational plan yan, babayaran ng pre-need company ang tuition ng anak mo kapag nag-college na siya. Kung retirement plan naman yan, babayaran ng pre-need company ang monthly pension mo or baka nga lump sum retirement payment yan pagdating ng retirement mo. Iba ito sa insurance dahil sa pre-need, the need is sure to happen. Yun. Kasi nga, lalo na kung nabawa yung education, yung death, yung memorial plan or retirement, it will surely happen. Pero sa insurance, dahil nga sinasabi nating unknown or contingent event ang ini-insure, it may or it may not happen. Except siguro sa life insurance dahil death is sure to happen. Yun, ang tama. issue na lang doon, ang tanong na lang is kailan. Oo nga, tama. Ang galing talaga ng comparison. Anyway, malamang marami sa inyo mga kauntahan ng may life insurance na o di kaya nakatanggap na ng offer ng life insurance. Now, tulad ng sinabi ni Attorney Al, ang life insurance according to Section 181 of RA 10607 is, quote-unquote, insurance on human lives and insurance appertaining thereto or connected therewith. Now, meron tayong compulsory at voluntary life insurance. Yun pong compulsory life insurance ay sa mga empleyado, mga sundalo, mga OFW, among others. May mga batas na nagbibigay sa kanila ng life insurance at ang kanilang bayad o yung premium ay binabawas po sa kanilang mga sweldo o di kaya po ay binabayaran upfront. Now, for the voluntary insurance naman, ito po yung optional. Choice mo kasi kung kukuha ka nun or hindi. Pribado rin kadalasan ang insurance po sa mga voluntary types of insurance. Nako, ang dami kong gusto itanong sa special guest natin kapag nag-discuss na siya ng specifics ng life insurance. Ako rin, Attorney Al. Kaya mabuti pang introduce mo na ang ating special guest, lalo na at close kayo, diba? Close, gano'n. Yes, okay. Indeed, Judge Jing, another proud teacher moment. Diba? So it is my honor to introduce my former student, our special guest. She earned her Bachelor of Laws degree from the Far Eastern University Institute of Law and her Bachelor of Arts in Political Science major in International Relations from the Polytechnic University of the Philippines. She was a former legal officer at the Human Rights Victims Claims Board, a former associate lawyer at the Rodriguez, Esquivel, and Palpalatok Law Firm, a former in-house counsel at the Thunderbird Pilipinas Hotels and Resorts, and at the Land Chris Somerset Development Corporation. Currently, she is the legal and compliance head for Hana Land Development Corporation and Care Land Development Corporation. On the side, Judge Jing, she is a licensed financial advisor and assistant unit manager at PruLife UK since 2017. O, di ba? Oo nga, grabe. Impressive talaga ang resume na ating special guest. Kakaiba mga estudyante mo, Attorney Al. Kaya naman, we are honored to have with us here on People's Court and let us all welcome Attorney Maria Sheila Garcia Falquerabao. Hello, Attorney Sheila. Hi, Attorney Sheila. Hello. Welcome to People's Court. Welcome to People's Court. So parang kailan lang, estudyante lang kita sa FEU Moraita pa, no? Yes, Moraita ba Yes, yun? Moraita days pa. Oo. Okay.
Ngayon, successful lawyer na and special guest pa natin dito. Ngayon ako makikinig sa kanya. Oo, tama. Yes. So, thank you very much, Attorney Sheila, for accepting our invitation to be our special guest. Oo nga. It's my pleasure, Attorney. Oo nga. Judge. Thank you, ha? At hindi ako papatalo sa susunod na episode. Estudyante ko naman. Pero actually, hindi. Hindi. Sabihin Oo yung nga, baka. susunod. Kailan Oo pa ako nga. nag-estudyante ni Oo Judge nga Lee? eh. Hindi, yung isa doon, prof mo. Oo. diba? Yun ang clue. Yun Yung ang next clue. episode. Yung next Oo, episode. pero yung next episode natin, returning guest. Returning Ayun. guest, yes. Okay, co-faculty ko dati sa isang law school. But anyway, Attorney Sheila, hello sa iyo and we are really honored to have you here in the show. Now, bago nating simula ng talakayan, may personal question muna kami. Naanahan naman na kita, na-heads up pa na kita na may personal question, pero hindi lang, hindi mo lang alam kung ano yung tanong. So, eto yan. How do you manage and balance your time as a lawyer and as a financial advisor? Yes. Sige po. Namamanage ko yung time ko as a financial advisor and as a lawyer at the same time. Bali, pagkatapos ng uwian, yan, magpo-prospecting. So, meron kaming, ngayon, meron akong activity-based coaching wherein nagkakaroon ako ng mga daily activities like sa sales approach, meron kaming pointing system doon. So, ayan, during my free time, ginagawa ko siya, basta kaya ko. Grabe ko ako, alam mo yung free time ko, wala tutulog. akong ginagawa. Ako din, matutulog na. Matutulog ako. Pero, di ba, as in, because passion mo talaga yung dalawa, no? Of course, Yes. you're a lawyer first, and of course, you're a financial advisor second. Or maybe both at the same time. Correct. No, At saka ayan. basta wag lang magpababayaan ng personal time. Yes, Lalo yung personal with the time. hobby. Especially Oo. with the hobby. By the way, andito po ang kanyang hobby. Yes. Si Attorney Rage Fakirabaw. Oo, So, no, kailangan. dapat kayo na couples. Oo, sa couples edition yes, so natin couples ulit. edition sa Oo. Valentine's. Oo, yan. Ayan. Meron na kayo napakaganda, warning. oo. Pero warning. Warning, no? Warning or early invitation. Oo, Ganun. yan. Oo. Ayun. So, maganda yung sinabi ni Attorney Sheila, no? Time management lang, no? Ayan. Correct. Kaya ang dami mong magagawa kasi nga sabi nga, Correct. di ba, we're all given 24 hours in a day eh. Correct. Bakit yung iba mas marami nagagawa correct. katulad nila? Correct. Kinakahiya. Dapat pala makonsensya. Ako mag-guilty ako pag nakagala ko ganyan. Hindi, ikaw kaya ang dami mong ginagawa madami rin rin. naman, So, yes. kailangan din ng pahinga. Hindi correct. naman po pwedeng hindi tayo magre-rest. Kasi, syempre, maapektuhan din ang health natin. Lalo na, nagkakaedad na tayo. Nagkakaedad na nga tayo. Unlike sa Attorney Sheila, bata pa to. Bata pa, Oo, oo. tayo, nandun na tayo. Ano to, millennial to, tayo Gen X. Gen eh. X. Oo, kaya, kailangan natin magpahinga. Correct, ayan. So, ganyan, no? Ganyan ang time management. Yan. So, thank you very much for that, Attorney Sheila. Now, let's discuss. Joke Yeah. lang. Magbe-break muna tayo, guys. Guys daw, mga kahon tayo. Bigla naging vlog. Okay. Ayan. Let's have a Oo nga, quick guys. break. Oo nga. Yeah. Diyan lang po kayo, mga kauntahan, ha? Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the Amicus Curiae, ang third segment ng People's Court. Ako po uli ito, Attorney Al Jumrani, with the one and only Judge J. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Al, and to all our kahuntahans, and of course, to our special guest, Attorney Sheila. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. Welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today po, we are honored to have as our special guest si Attorney Maria Sheila Garcia Falquerabao para pag-usapan po ang basics of life insurance. And
to maximize our time with Attorney Sheila, simulan natin ang discussion, Judge Jane. Yes, Attorney Alan, as always, ang mauuna ay ikaw. Yes. Sige na. Alis, okay lang kasi ako lang nagtatanong dito sa part na to. Okay. No? Yes, go. Okay, so Attorney Sheila, ang unang tanong namin ay kailan nagkakaroon ng visa ang isang contract of life insurance? Katulad ba ito sa ibang mga contracts na they are perfected by mere consent? Ang contract of life insurance ay nagkakaroon ng visa once na ito ay ma-approve ng insurance company pagkatapos makapagbayad ng initial premium. So, unlike... So, hindi siya based on contract lang, Yes. no? Halimbawa, pag sinabi ng isang insurance company na we are offering you this to cover your life and sickness, hindi ibig sabihin doon, okay, na-covered na ako. Hindi rin dun sa pirmahan. Kailangan, Opo. talaga ma-approve Kailangan muna. ma-approve siya. At magbayad ng initial premium. premium. So, kung walang bayad, kahit nakapirma na, wala. Opo. Wala. I Ayan. see. Correct. Okay. Para malinaw lang. Now, speaking of premiums, Attorney Sheila, what is the basis of fixing the amount or price of the premium? Sa pagkakaalam ko, kapag non-life insurance, like fire insurance, ang basis ng premium ay ang value ng property. Now, sa life insurance naman, saan nakabase ang premium sa value? Ito ba'y nakabase sa value ng buhay ng isang tao? Pwede bang magbayad ng mas mataas na premium than the usual? Ang basis po for the computation of the premium, usually nag-vary po ito sa age, sa medical history ng isang tao, and also kung Kasi age, yung medical history. medical history, and depending dun sa total amount of coverage na Ayun. gusto nilang Oo. makuha. Correct. Kaya yun yung tanong na pwede ba magbayad ng mas mataas than usual? Yes. Kasi depende doon sa gusto niyang maging Makuha. Yes, makuha. Like for example, parang ang ino-offer is 2 million, kinumputan mo ng 2 million. Eh gusto niya, ay hindi, ang value ng buhay ko ay more than that. Correct. I want, Oo. give me a computation for 10 million pesos. Ganon, Ayan. pwede yun, di ba? I see. So, pwede 50 million. Pwede 50 million. Oo, basta kaya mong Oo, basta bayaran, kaya mong tama. bayaran. I Kaya hindi see. nga siya tinatawag na yung contract of indemnity na ang makukuha mo lang is yung actual loss. Yes. Kasi sa buhay, wala naman talagang yung specific value. Tama. Kaya depende yun sa pag-value mo sa sarili Sarili mo. mo, oo, Oo. Ikaw correct. lang naman nag-iisip. No, sa ibang tao, wala ka naman talagang value. Hindi, joke lang. Guys, hindi ibig sabihin na nakakaramdam kayo ng parang down kayo sa buhay. Hindi ibig Na wala sabihin wala kayong kayong value. value sa iba. No? You are beautiful, sabi nga ni Christina Aguilera. Kantayin mo nga. You are beautiful in every single Oh, way. ayan po, tama. Medyo tama. Palakpakan naman ayan. natin si Attorney Alon. Ayan, so thank you very Di ba much. talaga, you are Huh? beautiful ba talaga? Beautiful ba? Or you're Hindi, pretty? Hindi, beautiful. Hindi na ko lang kung Para you pangit are or naman. I am beautiful. You are. Or am I? Basta pare-pareho po kami magaganda dito. Ayun, basta para mas maganda at may value. Oo, Ayan. tama. Ayan. So Next. thank you very much, Atty. Sheila, for that clarification. Kaya pala tinatawag na investment din ang life insurance. The higher the premium you pay, the higher the life insurance proceeds you get. Yes. Speaking of proceeds, pawang death indemnity lang ba ang makukuha mula sa isang life insurance? Totoo ba na dapat mamatay muna ang insured bago ito mapakinabangan? Ano pa ba ang mga standard benefits ng life insurance? At i-push na natin o ituhog na natin. Ano to tinatawag na variable life insurance? Yes. Yung sa traditional, sir, yung indemnity or sa pag namatay yung isang tao, yun lang yung nakukuha niya, yung tinatawag na death benefit. However, meron tayong tinatawag na variable unit link or yung variable life or variable life insurance kung saan ang life insurance ay may component na investment. So, dito tayo nagkakaroon ng fund value. Yung fund value, nagagamit natin siya for educational funding, retirement, and for our future savings. So, hindi na lang natin kailangang mamatay para mapakinabangan ang life insurance. And, ano sir yung sa pantanong? Yun yung tanong na kailangan pa ba Oo. mamatay? Which, by the way, brings me to the question na since meron pa rin component ito na death benefit, yun talaga kailangan mamatay muna doon, di ba? Opo. How about yung sasabi mong variable life Opo. insurance benefits? Kailan ang payout nun? Opo. Ang variable unit link
insurance ay merong 3-in-1 approach. So yung una, meron tong life insurance or yung protection mo in case na mamatay yung insured, and then yun yung makukuha ng beneficiary. Pangalawa, meron itong living benefit. So yung living benefit, ito yung pag meron tayong component ng disability, accident, and disablement. So yun yung living benefit na pwedeng mapakinabangan sa variable insurance. Ayan yung pangatlo. And pangatlo is the fund value. Ayan. So yun yung kagaya na sinabi ko kanina na magagamit siya sa mga education Needs. funding and Ano other siya, needs. withdrawable anytime na para ka nag-withdraw sa bangko? Yes, it's just like withdrawing from the bank. Pero syempre, kung maaga mo siya withdraw, merong mga maliit. additional charges na ano. Tsaka mas maliit yung value niya. Yeah. So, dapat babantayan Yes mo. po. Habang nagwi-withdraw tayo, syempre bumababa din yung Yun. Correct. Okay. Ayun. Naku, yun palang variable life insurance. Naku, mukhang madami na ang kukuha ng life insurance kapag nalaman nila na for wealth management din ang life insurance. Now, other than wealth management, sinasabi ng life insurance ay mainam din para sa estate planning. Yes po. Paano ba nakakatulong sa settlement ng estate ng isang namatay ang pagkakaroon ng life insurance, Attorney Sheila? Ang pagkakaroon ng life insurance, pwede rin kasi siyang magamit for estate planning dahil yung proceeds ng life insurance, pag namatay yung insured, yung beneficiaries, pwedeng magamit yung proceeds for the payment of the estate tax. Ayun, perfect. So, Oo yung nga. Kasi para government, hindi na nila akuin o gawing personal, para isipin pa nila, Yes. saan tayo kukuha ng pambayad na estate tax nito? Okay. Kasi mahal din yun, Oo. At napag-usapan natin yan. Yes, nung, last, ilang episodes ago, 2 di ba? episodes, 3 episodes ago. 2 to 3 episodes ago with perfect. Attorney Chavez, no, tungkol sa estate tax. O nga naman, kesa mahihirapan pa yung Opo. mga naiwanan nung namatay, kung yung namatay, before siya namatay, of Yes. course, ay Naisip na nakapag-prepare, niya. naisip niya na to, at least yung proceeds noon, yun na lang. Kumbaga wala nang iisipin pa yung kanya. Ano. Very good, very, good. practical. Oh, diba? Dapat alam niya ng lahat. Yeah, correct. At least kung halimbawa, no, meron kang, kasi like tulad nga nung nasabi ko sa'yo before we tape, yung iba kasi may mga insurance na from other providers, or halimbawa, sponsored na kanilang employer, or yun na nga, like the government itself provides social insurance. Pero, again, meron pang purpose pala ang life insurance. No? So you can get this from an insurance provider like your company for purposes of estate planning Yes, na lang. oo. Ayan. Kasi naman, kung puro estate planning lang iniisip mo, wala rin makukuha na iba for something else yung mga ano, no? Especially kung kailangan din nila ng tinatawag na income replacement. Yes. Oo, Diba? yan, Kung lalo na kung tama. ikaw ang nagpo-provide para sa pamilya, pag nawala ka, Paano paano na? na? Oo, Yun. tama. Okay. Now, let's talk about qualifications ng insured at saka ng beneficiaries niya. Sino ang pwedeng kumuha ng life insurance at sino naman ang pwede niyang gawing beneficiaries? At saka meron ba mga disqualified na tao na maging beneficiary? Anyone can get life insurance policy provided na insurable and may insurable interest. And sa mga ano naman, yung beneficiaries naman, anyone can also designate any beneficiary na gusto nilang i-designate. Kaya lang, meron din po tayong mga exception. It is based on the Article 12 of the New Civil Code, so wherein any person is forbidden under Article 739 of the Civil Code, hindi po pwedeng kumuha or hindi po pwedeng maging beneficiary. So, Like, example nun. example po nito is yung mga those persons who are guilty of adultery or concubinage. So, Ayun, oo. hindi nila Bawal. pwedeng gawing beneficiary yung isa't isa. And then, pangalawa, pag yung public official na a public official, wife, and ascendants or descendants ng public official na magiging insured based on his Position. office or position. Oo, isa yun sa example. Pero mas common is yung Yung unang kabit. sinabi. Oo. Kabit, no? Ito talaga grabe. Galit tayo sa kabit. So, Grabe, kaya nga, di ba, masyado parang... kang empathic doon sa kabit. O yun, bawal Oh, talaga. bawal yun. Pero Oo. halimbawa, kaibigan. Pwede mo gawing beneficiary ang kaibigan?
Ang kaibigan, provided siguro na ipoprove mo na nakadepend siya sa'yo. Okay. Okay. Merong need for support, mga ganun, no? Meron dependency. Okay, so any person can be insured. Okay. Or any person can get a policy and insure someone basta meron siya insurable interest dun sa tao. Yes. Okay. Pwede ba linawin natin ng konti? Ano ba yung insurable interest na to? Para lang din sa kaalaman ng ating mga kahuntahan. Ang insurable interest po is yung pinaka-interest mo doon sa subject insured. So, for example, ako, may interest ako sa buhay ko. Parang ganun. Yes, correct. So, yung mga parents, so ganun din yung sa mga anak nila. At saka syempre kay Reggie, meron kang interest kay Reggie. Opo. Yeah. So ano, in-insure nyo ba isa't isa? Yes. Tapos ginawa nyo sarili nyo as beneficiary? Yeah. Diba? Opo. Nako, yan yung bilang napunta sa crime of passion. Di ba sa US, ang dami ng ganyan. Yes. Yung mga sinasabi nila na kumukuha ka ng life insurance, tapos para doon nga, siya yung beneficiary, tapos life insurance on the life of the spouse. Tapos biglang namamatay itong si spouse, tapos ang beneficiary yung yun din yung surviving killer din, spouse. no? Oo, yun pala, siya pala pumatay. Kasi nga for the insurance proceeds. Because of the yung profit, no, derived Yes, so, kasi from the parang death. masasabi natin parang easy money yun in a sense. Correct, Kasi correct. pag nawala na nga yung isa, yung in-insure, di agad-agad makakakuha tong beneficiary ng so much money, di ba? Pero sa batas naman bawal 'yun, 'di ba? Pag Bawal. na-prove na yung beneficiary ang Pumatay. killer, no? Yes. Ang pumatay. Kaya nagpapaimbestiga doon yung dapat yung insurance. Yung Kasi insurance. pagka naman, wala ka pang syempre, prima facie niyan. Parang Yes. titignan mo, ikaw ang husband, ikaw beneficiary, correct. sa'yo ibibigay Oo, yan. Unless, of course, meron yung suspect na pagsususpetsyahan mo na may foul play or something. Correct, Ibang galing magtago. Oo, correct, 'di ba? Diba? Kunyari 'di ba parang meron nasa news na yung isang babae nilalagay niya ng Yan, parang poison, paunti-unti. Kasi para mahirap matrace, correct. di ba? So pagka by the time na namatay, parang inatake lang Yes. sa puso, ganyan. Yung Correct. pala. Yung pala, yun na. ano pala yun, no? Oo, Prolonged, progressive. death. Correct. Dahil dun sa Nako, Ayan, ayan. oo nga. Now, Alright. Atty. Sheila, anong mangyayari kapag hindi na ipagpatuloy ng insured ang pagbayad ng premiums? Kasi nga, baka maaring ito ngayon, kaya niya, tapos later on, hindi niya na pala kinaya kasi nagkaroon ng turnaround dun sa finances niya. Ano yung tinatawag na lapsation ng policy? At may remedy pa ba para ma-reinstate at maipagpatuloy ito? Unang-una, kung halimbawa ang insured ay hindi nakapagbayad ng due date or ng premium within the due date, meron siyang tinatawag na grace period. So, within 30 days from the time na hindi siya nakapagbayad, pwede pa rin niyang isettle yung insurance niya. So, hindi siya basta-basta maglalapse. 30 days yun. Opo, 30 days. And then, pag natapos na yung 30 days, kung halimbawa ang product niya or ang insurance niya ay VUL, so meron yung fund value, yun yung magsusustain doon sa policy. So, kung maubos na yung fund nung nasa insurance niya, ang mangyayari, maglalapse na yung policy. Pag naglapse yung policy, pagdating ng time na may mangyari sa kanya, hindi siya makaka-claim. So, yun yung... Kailangan active talaga yung Opo. policy. Then, with regard naman po sa reinstatement, yes, pwede pong ma-reinstate within 3 years from the time na nag-lapse yung policy. Okay, Okay, pero pwede maapektuhan ba yung mga benefits dun sa policy na yun? O same pa rin, reinstated as Pwedeng is? maapektuhan, sir, kasi kailangan mapatunayan ng insured na insurable pa siya. I So, naka-subject pa rin siya sa discretion ng insurance company kung i-allow nila or papayagan pa rin nila yung reinstatement. Ayun. So, ang reinstatement dito, discretionary na? Yes po. Ayun. On the part of the insurance company. Correct. O kaya mga kauntahan na huwag niyong kakalimutan yung mga due date ninyo. Pero I'm sure naman madali na lang yung magbayad kasi yung mga auto-debit arrangement na... Opo, pero Diba? syempre may naglalaps pa rin Yan, po. meron pa rin. Opo, oo. lalo na pag Sa bahay nawalan kasi ng- kung auto-debit, kailangan may pondo pa rin yung ATM, yung Correct. savings mo. Kung sabi mo nga, nagkaroon ng turnaround doon sa kanyang financial situation, nagka-financial hindi siya reversal. nakapagbayad. Correct. Okay. Ayun. Tapos pero nagpapadala naman ng notice yan, di ba? Opo, and ano po, yung mga insurance agent, nare-remind din yung mga Correct, client. yes. Yun.
Ayun, okay. Ayun. Now, assuming dumating ang araw na namatay o nagkasakit, sorry, this is going to be a very sad question, no? Lalo na doon sa mga families. But ito, harapin natin yung tanong, no? Paano kung namatay na nga yung insured or baka nagkaroon ng malubhang sakit, ano ang dapat gawin ng mga beneficiaries para makuha nila ang insurance proceeds at gaano kabilis ang pag-release ng benefits? Pag po namatay yung isang insured, kung halimbawa yung member ng family is alam po yung contact number ng insurance agent, yun po yung una nilang gawin. Tawagan nila yung insurance agent para ma-process yung claim. And bibigyan po sila ng list of requirements para kumpletuhin yun, like the death certificate, the birth certificate, the policy, and also valid IDs ng insured and also the beneficiary. Yun po yung normal. Pero kung halimbawa, ang insured ay namatay within the contestability period, dun po tayo matatagalan kasi magkakaroon pa po siya ng investigation dahil nga pag nasa contestability period ka pa, may right pa si insurance company para mag-investigate kung ano yung naging cause ng death mo. For example, nalaman ng insurance company na ang cause ng death mo pala is isang malalang sakit or yan, kung ano man. Hindi siya agad mapoprocess yung claim. And pag naman normal, sir, yung wala pong ganyang case or walang issue, within 3 to 7 days na bibigay naman yung proceeds ng life insurance. With regard naman sa critical illness, ganun din, kontakin yung financial advisor or yung insurance agent, and then ibigay or kumpletuhin lahat ng requirements such as yung medical records, yung statement ng doktor na naging niya, yung naka-statement ng doctor dun sa regarding sa sakit niya, and mapoprocess din yung claim within 3 to 7 days basta walang issue. Kaya lang kung ang critical illness ay nag-occur within the 90 days period, ito yung tinatawag na waiting period pag critical illness, kailangan within 90 days hindi pwedeng mag-claim ang insured. Okay. So Okay, wait lang. 90 days from the issuance of the from policy. the issuance of the policy. So pag nag-claim ang insured ng critical illness, hindi rin siya mabibigyan ng claim dahil merong presumption na may pre-existing condition na po siya. Okay. Now, yung contestability yan. period, ano ba usually yung contestability period na yan? Anong period? Gano'ng katagal? Ilang taon? Matagal? Yung 2 years. Within 2 years. 2 years from the issuance of Sa the policy. So, yun yung time na po pwedeng, yun nga, mag-investigate muna si insurance company tungkol dun sa cause of death. Tama, ayun. Kasi ang iniiwasan ata dito, yung pagkuha ng life insurance kasi inaasahan mo na. Yes, no? Or parang bang you expect you're going to die, Yes. tapos kumuha ka ng life insurance. Ayun. Ayun. Okay. Nako. So, yun ang huling tanong, no? Pero if you have questions, mga kahuntahan, you can always comment and ask us questions. Ipadala nyo sa amin, tapos we will refer that to Attorney Sheila. Yes. Indeed, another informative discussion. Lalo na, no? Sana nakatulong kami sa mga kulang ang kaalaman sa life insurance. For sure, nasagot yung mga tanong ninyo. Now, you have the power to decide. Talaga namang knowledge is power. Tama. O nga, Attorney Al. Now, thank you, Attorney Sheila. And before we end, meron ka bang huling paalala or advice para sa ating mga kahuntahan tungkol sa life insurance? Para sa ating mga kahuntahan, lalo na sa mga breadwinners, kung sakali na na-approach kayo ng mga financial advisor or insurance agent, huwag kayong mag-hesitate na kausapin sila or huwag nyo silang isin zone kasi it's also for your benefit. Pwede kayong magpa-assess sa kanila and para malaman nyo yung best options nyo. Huwag nyong hintayin na dumating yung time na gusto nyong magpa-insured pero ang sasabihin sa inyo ng insurance agent ay hindi ka na insurable. Ayun. Ayun, Very napakaganda. good. Oo. Ayun, perfectly said. Oo.
Ayan, so thank you very much again, Attorney Sheila, my dear former student. Yes. Ayan, nakaka-proud. You are making a big positive difference sa iyong ginagawang financial education and empowerment. Ako, I agree, Attorney Sheila. Ang ganda. Very practical yung sinabi niya, correct. no? So, carry on and more power sa'yo. Thank Hopefully, we can invite you again, ha, dito sa show on another topic naman. Kasi ngayon, live. Baka susunod, pwede naman non-live naman, Yes, di ba? correct. And all the best to you and to your hobby. Thank you. Yun. And that's all for now, mga kahuntahan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik. Ako po muli, si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po, si Attorney Al Jumrani. Samahan niyo po kami ulit next week, ha, sa paborito niyong legal TV talk show na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.